Bali guys, meron nga pala akong good news. Tuluyan na kasing napisa ang mga itlog ng ating betta fish. Sobrang dami nga nila at siguro lagpas to 100. Proven and tested na nga pala itong ating yellow dragon. Kaya naman samahan niyo ako at magbibreed tayo ng panibagong strain. Pinaghahandaan ko na nga rin pala ang kanilang paglaki. So paano guys? Tara! Bali guys, ngayong araw nga pala ibibisitahin natin yung ating Brindida Beta. Pangatlong araw na nga pala to at sigurado ako napisa na lahat ang itlog ng ating mga betta fish. Dapat nga idahan-dahan silang ilabas para hindi sila maistorbo. At nagulat nga pala ako sa ating nakita. Nagkalat na kasi dito ang ating mga fry. Sobrang dami nga nila at hindi ko na sila mabilang. Mahigit 100 siguro to o kaya naman hindi lang. Kitang-kita nga rin pala sila dahil sila ay kulay puti. Napakasolid nga din pala ng ating lalaking betta fish. Naalagaan niya nga pala to ng ilang araw na halos hindi kumakain. Makikita nga rin pala sa ating mga fry na lahat sila ay pre-swim na. Sa pagkalimang araw nga pala nila ay sila ay ating papakainin. Kapag nagutom naman sila ng wala pang 5 araw, kakainin nila ang kanilang mga shell. Ihiwalay na rin pala natin ang kanilang tatay. Ilalagay na nga rin pala natin ulit siya sa kanyang lalagyan para makondisyon. Talisay extract nga lang ang sagot para mabalik ang kanyang lakas. Pagkatapos lagyan natin ng konting asin pantaboy sa masamang espiritu. Hindi naman tayo gagamit ng fishnet. Maaari kasing sumama ang ating mga fry kapag yun ang bagay na ating ginamit. Kaya naman kinamay ko na lang to para walang sabit. Proven and tested na nga pala itong ating male na beta. Mukhang marami pa nga silang magagawang itlog ng kanyang kapartner. Kaya naman aalagaan at ikukondisyon natin ulit sila para sa susunod na batch 2. At syempre guys, mamimigay tayo sa ating mga followers. Chinik ko na nga rin pala itong kanyang bubble nest, baka may natira pa. Ang kailangan na nga lang ay makasurvive silang lahat. Pagkatapos kasi ng 10 araw, ililipat natin sila sa mas malaki pang lalagyan. Magbibirid naman tayo ng panibago pang strain. Wala na nga pala akong lalagyan kaya ito na lang yung ginamit ko. Isinaayos ko na nga rin pala yung kanilang pagpepestuhan. Nagsali na nga rin pala tayo ng tubig na may talisay. Naubusan na nga pala tayo ng dahon kaya naman kukuha tayo kinabukasan. Ibibreed ko na nga pala itong ating neon. Ito nga pala ang isa sa ating mga materyales. Bala ko kasi siyang ipares dito sa ating babaeng black samurai para makapaglabas sila ng ganitong klaseng betta fish. O diba guys, napakaganda. Nakondisyon ko na nga pala itong babaeng beta at pwede na itong isa lang. Napaka-effective naman ang pinapakain ko sa kanilang live foods. Medyo nagustuhan na kasi nila yung nilalagay nating kiti-kiti. Kaya naman bago ko sila sinabak, binusog ko muna sila. Pagkatapos magpoproseso na tayo ng ating breeding. Naglagay na rin pala tayo ng plastic at konting asin. Maglalagay din pala tayo ng chimney. Liligawan pa kasi ng lalaking beta yan bago sila magkasundo. Pagkatapos isang araw silang ganyan bago natin sila pagsamahin. Kailangan nga din natin silang takpan para merong privacy. O diba guys, parang nasa sogo lang. Char. Nanguha nga rin pala ako ng mga empty bottle na Coke. Nararamdaman ko na kasi nadadami na ang ating mga betta fish. Kaya naman kakailanganin natin na napakaraming lalagyan. Makakatipid ka na rin kasi dito at hindi ka nabibili. Hahatiin lang natin to sa gitna at pwede na itong maging lalagyan. Sa mga bata nga pala na umiidolo sa atin, kailangan lang natin ng konting pag-iingat. Gumagamit kasi tayo dito ng kutsilyo at ito ay nakakasugat. Kailangan din natin itong hugasan para matanggal ang mga dumi. O diba guys, meron na tayong instant lalagyan. Hindi na rin tayo gagastos ng malaki. At dahil nandito na ako, magche-change water na rin tayo. 100% nga pala yung gagawin natin pagpapalit. Ito na nga lang pala yung natitira nating materyales. Nabili na kasi nung isang araw yung napakaganda nating full red. Every 3 weeks nga pala tayo nagpapalit ng tubig. Hindi naman kasi sila mabilis dumumi lalo na kapag isa-isa. Ginagamitan ko nga rin pala sila ng siphon para matanggal ang mga leftover na pagkain. Makakatulong nga yun para hindi magkaroon ng ammonia sa kanilang tubig. So wakas nga natapos na rin tayo sa pagpapalit. Medyo nakakapagod lang pero pag pinagmamasdan ko sila ay bumabalik ang aking lakas. Ganito nga siguro ang nararamdaman ng karamihan kapag tunay kang fish keeper. Nag-stock na rin pala ako ng tubig para sa ating mga fry na beta. Pagkatapos kasi ng 10 araw ay ililipat ko na sila. Ginagawa nga pala natin to para mas mabilis silang lumaki. Maglalagay na rin pala tayo ng water plants. Makakatulong din pala to para magsilbi nilang pagkain. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!